Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Talagin na lamang natin ang tatay niya sa palayaw niyang Joy. At itong karanasan na ito, tayo na sa point of view niya. Lumaki ako sa tabing dagat. Gupsam taninisda, paggawa ng tayo at asinalami nga na buhay. Pero ang aking ina, nagbibenta sa palengke tuwing linggo. Isa ko sa mga batang nadalag. Hindi ko nga alam pero sabi ng aking inay, pinavyuhi ako sa Bacopa. Kaya hindi ako doon takaipiman. Lalo na noong tumuntong na ako ng high school. Isaan sa bayan na ang pinapasukan ko. Madalas akong malagi doon sa bahay ng lola kaya naman dahil tago sa araw, humupi ako doon. At dawa nung kapag mapupi ka ay malaking points na yon. Para kumbaga, dagdag pogi points sa mga babae. Dumaka panahunan. Pero minsan, ito din ang rason kung bakit inaasar pa na binabae. Aminin ko na overconfident ako nun. Mayabang, mahangin. Dali mas sa kulay ko. Pansinin naman kasi parada kaya lumaki siguro parada ang ulo ko. Ito din ang rason kung bakit noong nagbibinata na ako ay napasama ko sa mga barkadang palagala. Kwenta sa mga sayawan, handaan, piyesta, kung saan may salo-salo, may kasiyahan at may mga babaeng bisita. Noong mga panahon na ito, yung mga dalagang Pilipina ay hindi mo talaga basta-basta makukuha pero kaya ko paano, nagpapakipas sila ng motibo pero nananaid pa rin yung takot nila sa kanilang mga magulang. Kaya naman hindi sila basta-basta nagpapakuha o umaapak sa patibong ng mga alalakihan. Nagbinta kami sa isang piyestaan noon. Kasama ko ang aking mga barkada. 5 sila. Pero ang i-highlight ko lamang ay si Rito. Mangyari kasi na lugar ni Rito ito. Malayabang gumagala kami ay meron akong nakitang babae doon. Nabigyan ni Perda ako gawa ng ang kidis niya. Yung pipikal na head turner na babae kong tawagin. Pinalong ko si Rito kung ano ang pangalan. Rosa umano. Madun na Perda si Rosa wika niya pero weirdo umano ang pamilya niya. Yung tatay ni Rosa ay mahilig magpintura pero yung pinipintura umano nito madalas ay yung mga klase ng mga obra maestra na may kinalaman sa mga bangkay. Yung nalay naman niya, marami umano mga illegal na gawain. Basta murderer. Ako naman, wala naman akong pakialam. Hindi naman silang pakakasalan ko, diba? Tasala Debloy? Sure ka may pag-asa ka dyan? Panong ni Rito. Oo, basta ipakilala niyo ako. Ako nang bahala. Para mabilisan, pinakilalang na ako. Entertaining naman si Rosa. Mabait. Tamang nag-isa lamang siya noon kaya sinundan ko siya ng sinundan. At hindi lang yun din natapos syempre. 3 beses sa isang linggo ay naroroon ako kina Rito. Tapos ay sinasadya ako pa na makita siya. Hanggang sa nagkakilala kami. Din ko nalaman na hindi siya nag-aaral pero may piyahin siyang guru na pumupunta sa kanila para i-private lesson siya. Andun sa isang araw nun, nagpaalam na ako na manligaw sa kanya. Hindi siya umoo at hindi din siya humindi. Ang siyagot lamang niya sa akin ay, marami kang karibal. Kaya ako naman ay tinanggap ko yung bilang isang padhamon. Nagsimula na akong manligaw. Wala namang pake yung mga magulang ni Rosa nun. Tatawat-tawa lang kapag naroroon ako at siya yung tunay sir Seth. Paminsan-minsan lang yung mga nakakasabay akong manliligaw. Isa pa nga doon ay kamag-anak dito. Sa loob ng 3 araw ay halos pa iba-ibang tao ang nakakasalamuha ko na nanliligaw o punguporma kay Rosa.
Meron pala mga matatanda. Pero yung iba, hindi na bumabalik. Although sa mapansin ko na hindi na rin bumalik ang kamag-alak ni Rito. Napag-alaman ko kay Lito na hindi na nga rin ito ng papakipa nun. Noong nabasted ni Rosa ako. Napaisip ako na ako, hindi pa binasted so ibig sabihin may pag-asa pa talaga ako. Sabi pa ni Vito, araw-araw daw halos may manliligaw si Rosa. Mula nang nag-Benedito. Kaya naman ako na na-furious ay hindi lamang 3 beses sa isang linggo ng ligaw. Halos 45 araw na. At Vito o nakilala ang isa sa mga kariban ko. Si Angel. Alamin tipikal lamapi ni Idol. Like kahabaan at maalis ang pagkakahawi ang buhok. Moreno, makimis, kipan-kipawi ang pala. Parang batak na batak ang katawan. Madamda ang pinbig. 4 kaming manliligaw ng araw na yon. Kasama si Angel. At sa aming 4 ay pila ba kakilala na siya ng 2. Tawa na, umalis taladang 2 ng makipa siya. Ako, hindi ako nagpatinad guard siguro. Hindi ko pa siya kilala muli. Mumipira mo siya sa akin. Ibig sa amo ng mukha niya ako nainis doon. Parang bumaba yung tiwala kung mapapasagot ko si Risa dahil sa kanya. Tumamo din ako. Wala siyang tanang kung ano kaya sabi ko, afraid dala akong bikong minatamis. Hinihintay ko na lamang na lumabas si Rosa. Kaya sabi ko sa sarili ko, mas lamang ako sa kanya. At sure, paglabas ni Rosa, ibinigay ko kadad sa kanya yung minatamis. Aba, si Rocco, tumayo bigla. Akala ko mag-walk out o aalis na o uuwi na pero hindi ko alam na may daladala pala itong baka na may karo. Andun pa na talaga ng Canada yung isang dumalagang manok at may kasama pa ni Iplog. Tapos ay paragang ang nanay pa ni Rosa ang tumanggap na. Lapan ni Via ko pero, ayun, tuloy ang panliligaw. Wala naman akong nakitang diskriminasyon o favorite piece yung nabigay si Rosa kay pisa sa amin. Pilandop niya kami na assist talaga. Tapos nagkwentuhan lang na parang mababarkada. Ay pitong siyang hindi ko alam kung nangiinis lang ba o sa Diyong Maginoo. Inarap pa niya akong sumabay sa kanya sa karo. Minsan daw kasi nagdadala siya ng kanabawlan na kapag galing siya ng bayan. Ulimbita ay may mga dagadhin. Tumamo na lamang ako pero di ako sumama syempre. Lahat din ganun. Makarisma siyang helpero. Sinasadya kong magkasabay kami. Pero ay papano ay maiintindihan ko na ang rason kung bakit ayaw makipagsabayan ng ibang manliligaw sa kanya. Kung mababa para doon piwala mo sa sarili mo, panghihinaan ta ng loob. Yan iba, hindi na para daw balikot maging si Rosa ay walang idea. Ganoon naman daw sa lahat ng manliligaw niya. Sa gym si Angel lang ang tumatagal. Nagdadalawang isip umano siya kay Angel dahil sumayigit sa 5 taon ang tanda nito sa kanya kaya kahit papano. Umasa rin ako. Sabi ko na lamang noon, kung si Angel man ang mapupusuan niya, ay isang sa akin. At least sinubukan ko. Hanggang sa isang hapon. Hapon kung saan natuklasan ko. I'm lahap-lahap. I'm si Triple Angel. Lalasin ko. Pala sa istamanon. Nagmadmadali akong pumunta kina Rosa. Masyado na akong tabi pero kahit may abot ko lang yung regalo ko sa kanya. Okay na. Medyo manapik-lapit na ako doon nang makarinig ako ng tunog ng pagunga. Hindi kalaliwan. Sa aming mga laking kurbinsya kahit simpleng uma o inay ng panabaw. Magiging pamilyar na sa amin kung taninong palabaw yun kapag nakasanayan na namin yung tunog niya.
at ang tingop ng uwa na yan. Sigurado akong galing sa kalabaw ni Amhel. At pila ba doon itinanta galing sa loob ng kakahuyan. Nagtaka ako gawa ng anong ginagawa nito doon? Madalas namang nakatali o nakahinto lamang ito sa may malapit na puno sa bahay ni Rosa. Ngayon, malayo pa. Ilang kawayanan o kapunuan pa ang dadaanan bago makarating kina Rosa. Dala ng kuryosidad at pagiging tismoso. Tinanting ko ang inay. Tajing niya. Ilang hakbang mula sa loob ng kakahuyan, nakita ko yung kalabaw ni Anghel at ang palesa na nakatali sa ibandang kawayan. Wala si Anghel. Kaya naman nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad doon. Padilim na rin. Konting minuto na lamang ay wala ng liwanag. Nagpalingali na ako pero wala siya. Nagsinirit po yung karo. Meron akong nakitang parang umbok. Sa dulo ng karo ay may dalawang pares ng paa. Buhay na paagawa nun. Mais pang kulay nun. Nakapantanon pa. Tapos yung talampakan ng panay na medyo mapupik. Sa tabi nun ay yung mga dahon-dahon at mga bote na sa pining ko ay parang bote ng ganis. Prinindan ko yung paa. Hanggang sa makarapin ako sa hita na gumagalaw-galaw pa. Parang pag-aari ng taong tuloblan. Alpi na kabandang taas ay nakatakpan ng sako at mga tela at uhay ng palay. Nang gumalaw na ito at lumiko ng tuhod. Natakot na akong lumayo gawa ng baka mawaya. Isipin niya na may masama akong balak, di ba? Kaya naman pigapik ko yung hita nun tapos sabi ko, Angel, ikaw ba yan? Bakit pito ka lang tutulog? Lasing ka ba? Kinapik ko ulit pero gumalaw lang. Hindi ko alam pero tila ba may bumubulong sa akin na may mali doon. Kaya hinawi ko yung mula sa ako. Nung una, natulala ba ako? Hindi ko mapasok sa isip ko ang lohikal na paliwalag sa nakikita ko noon. Pero nang muli akong tumingin mula sa paang bahagi hanggang sa bewangan, dun ako parang medicine. Pambabang katawan lamang ang naroroon. At sa bandang bewang niya ay hindi kagaya ng ibang nasa palabas sa telebisyon. Wala kang makikitang laman o dugo o atay na nakalawit doon pero para lamang siyang mangitin-ngipin na nagtutuyo o naglanapot na parte. Tumitibok-tibok ang parte na yun. Pero hindi kasing lalanang napapadood ko sa telebisyon. Simple lang pero kahit papano, nakakakilabot. Ala sa isip ko noon ay isang uri lamang ito ng engkanto. Mga laman lupa o bikaya, maligno. Yung mga maihahalin tulad mo sa mga lumulutang na kabaong o mga santele mo. Pero nagkamali ako. Yumakbo ako bali-bali. Halos maihina ako sa sanawal ko. Nung medyo nakalayo na ako ay napasandal pa ako at hingal-hinal na natatakot. Sa isang puno ako pumwesto para akong hihikain. Nang walang ano-ano, may malakas na padaspas akong narinig. Kasabay noon ay mga sigaw o hiyaw na humihingi ng tulong. Aswang? Sabi ko pa sa sarili ko noon. Gaya lang sabi ng mga nakakatanda. Kapag ang aswang ay may pakpak o lumilipad ay yumuko ka o di kaya ay gumapang ka sa mga parte na may mga haharang sa'yo para hindi ka dadipin. Kaya ang ginawa ko ay sumuksok ako doon sa mga kung tawagin sa lugar namin. Si Ip. O yung mga maliliit na kawayan na matinik-tinik. Humigada pa ako doon habang pinipingnan
o hinahanap ang pinanggagalingan ng malakas na pagaspas. Simindan ko ang iyat ng hangin at tipang-kipa ng dalawang mata ko. Ang isang nilalara. Sa formang may pares na tig-2 dipalang pakpak ang haba. Pataas baba ang lipad nito. Meron itong hawak na isang lagwawalang lalaki. Patang kakaiba dito. Ang nilalang na may pakpak ay merong mga kamay na nakahawak sa dinagit na lalaking yon pero wala itong mga paa. Mula bewang pababa, wala kang makikita. Ibatungan ito, pero mas malakas ang sigaw ng lalaking buhat-buhat niya. Ang lakas ng sigaw nun. Baawa ka. Wala naman akong naplaso sa'yo. Parang ako yung binibiktima mo. Tulong! Pero wala akong narinig na sagot mula sa nilalang na yun. Bagkos ay tipan-tipa ko na. Parang sinuntok niya sa sikmura ang nilalaking ito. Pagkatapos ay pila ba meron siyang hinugot sa sikmuralan. Bago niya binalibag sa lupa ang lalaki. Pagkatapos ay pinulot niya ulit yan. Pinagit at lumipad ulit papalayo. Hindi ako makagalaw noon sa kinapreprestuhan ko. Akala ko tapos na pero ang atungal lumalang kalabaw ni Anghel ang pumukaw sa atensyon ko. At sa maniwala man kayo o sa hindi, yung mga paa, yung walang katawang paa, ay tumatakbo papunta sa direksyon kung saan lumipad ang nilanang na yon. Bito na ako tumakbo. Hindi ko alam kung bakit imbis na umuwi ay tumakbo akong padiretso sa bahay ni Rosa. Sa lahat ng mga araw na maporma ako, yun at ang pinakapangit na itsura ko na pumunta doon. Nakatapos ko ng umiyak. Magulo ang buhok, madumi ang suot. Durog ang pagkain dala ko. Lumamantar pa ang leg ko at mukha ko sa kada pa insekto at panganapis sa mga damo at tusok ng maliliit na kawayan. Pinanong ako ni Rosa kung ano nangyari. Hindi ko namang sasabihin ko. Ikikwento ko ba o hindi pero syempre, hindi ko itinwento yon. Paano ko ikikwento kung nang kailan ako naging ayos at nakanaman na? Bigla namang sumulpot si Anghel. Mukhang bagong ligo ito. Malinis ang pananamit pero ang hindi ko makakalimutan. Yung telang suot niyang pantaas ay yung isa sa mga telang nakita ko sa may karo niya. At yung pambaba niya, yung pantalon, yun ang suot ng paang walang katawan. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi din pwedeng nagkatawan na. Naonipi pa ito nang iabot niya kay Rosa ang regalo. Sabi pa ni Rosa, sayang umano at hindi namin naabutan si Daniela. Yun isa din sa manliligaw niya. Maaga daw kasing umuwi yun. Kami nga daw ay ginabi na. Pero ayon kay Rosa ay mas sanay daw siyang ginardobi si Anghel. Dahil may mga pagkakataon na dumadaan na ito ng gadawang oras. Para akong batan na proma. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kansada. At ang mga tiyempong makakita ako ng mga grupo ng lalaking naglalakad sa direksyon kung saan ako dadaan pa uwi nun. Hindi na ako nagtagal. Nagpaalam ako kay Rosa. Nagdaan naman si Rosa dahil sa pagkakaanam niya ay talagang competitive akong tao. Kung anong oras ang uwi ni Anghel ay din ang oras ng uwi ko pero kasi hindi ako ginadabi ng dito. Oloy, ayaw mong sumabay sa akin pag-uwi? Para magkakilala pa tayo. Sabi ni Anghel Luan. Tingsawan ng magaan ang pagkakasabi ni Anghel Luan. Pero para sa akin, ibang dating. Para bang kung sasama o sasabay ako sa kanya,
Huling gabi ko na yon. And sakasakali. Pero hindi na ako nagdalawang isip pa na umalis na. Kung tama ako ng hilala, meron akong kariban na aswang. Manalanggal. Tumigil ako sa panliligaw. Hindi na ako bumalik. At hindi ko na alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang panliligaw o kay Rosa. Hanggang sa umabot ang mga araw na unti-unti na akong nakamove on. Next. Siguro, mga 6 na buwan matapos akong tumigil lang. Muli kami nagkita ng kaibigan kong si Lito. At dito, may ikwento ni Lito sa akin ang lahat. Dahilan, para ikwento ko din sa kanya ang nasaksihan ko nung huling gabi ng panliligaw ko kina Rosa. Ayon kay Lito, wala nga nang nanligaw si Angel kay Rosa. Ay may mga manliligaw si Rosa na bigla na lamang tumigil. Yan iba talagang tumigil talaga dahil siguro nawanan na ng pag-asa kay Rosa. Pero merong mga manliligaw na hindi lang basta-basta tumigil lang, kundi bigla na lamang nawala. Pinaghahanap ng otoridad at lahat ng pagkakaparehas ng mga ito ay manliligaw nga ni Rosa. Siyempre, nagtaka din si Rosa kasi sa kanya lahat ng turo eh. Bakit siya tumatanggap lang naman siya ng ligaw nun, di ba? Hanggang sa isang hapon nun, merong manliligaw pa na isa si Rosa na tumakbo sa barangay nila Lito. Humihingi ng tulong. Sugatan nito. Bimagip-ep na bitawan umano siya ng isang nilalang na may malaking pakpak. Pero walang malapa. Tinalado siya at pinakita umano sa kanya yung mga mangilan-ngilang katawan sa gitna ng gubat. Sa parte ng gubat na hindi talaga pinapasukan ng mga tao na. Sa pagkakampante umano ng nilalang na mapapataya itong lalaking nakatakas ay sinabi nito na lahat umano ng mga labi o tira-pirang parte na naroroon ay ang mga naging karibal niya kay Rosa. At isusulod umano siya noon. Maswerte na lamang ang binatang ito dahil meron itong daladalang tansong patalima. Dahil naniniwala ang pamilya nito sa mga masasamang elemento. Kaya nagawa nitong sugrapan ng manananggal. Labitawan siya nito kaya siya ng hulog doon. Hindi naman tapaasa ng binagsakan niya. Patuloy siya sa pagtapuno hanggang sa makalabas ng kakahuyan. Naiturong sa otoridad ng mga katawan. Kulang-kulang sa 6 umano ang mga labing tira-tira na lamang na naroroon. Tabilang na ang kamag-alak ni Vito at yung nawawalang si Daniel. Pero ang malala, wala kasing ebidensya na magtuturo kung sino ang salarin. Maliban sa akin, na hindi din ako sigurado. Tuhanang ibinasi ko naman yan sa karanasan ko pero hindi ko naman buong nakita si Angel na nagpalit anyo, di ba? Pero mapapos umanong mangyari yun. Isinara na pansamantala ni Rosa ang sarili sa mga manliligaw. Ang nagpumilit nung huli ay si Angel. Pero wala din itong nagawa. 2 linggo pa umanong pabalik-balik si Angel para subukan manligaw kahit 2 linggo na rin nagsasara ng pintuan si Rosa. At sa huling gabi umano bago ito tunuyang hindi nagpakita, ay nagbipibito ng mga salitang ang dami kong pinapay ng bahay sa Rosa. Tapos dari po lang din para sa huli. Kinilabutan ako nan. Matapos nga na ilang buwan na rin last sa Maninida si Rosa. Matapos ang pangyayaring ito. Napapakot ito na baka balik ka Leong Hill. Minsan, napapaisipin ako. Kung tutusin ay pwedeng palano ang buhay ko na ito. Kung sakaling pinilit ko pang manligaw kay Rosa. Si Angel man o hindi ang nilalang na. Isa daw ang sinisigurado ko. Lahat ng biktima niya noong mga panahon na yon
ay mga karibalyer. Dinosa. Tawagin niya na lamang po ako sa pangalang Christina. Isa sa mga masyugib na tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Ako po ay tubong Ilocos. Pero noong 9 gulang ako ay lumipat kami ng isla ng Panay. Lumda sa 14 anis naman ako. Bumalik kami sa Ilocos. Pero noong 18 gulang ako, bumalik ulit kami sa isla ng Panay. Sa madaling salita, Luzon at Visayas ang tirahan ng aking mga magulang. Hanggang sa nagbisisyon na rin ako noon na manapili na naman muna sa may Visayas, lalo na kapag umaalis sila nanay at tatay. Hindi ko na po sasabihin ng trabaho nila pero legal po ito, sir. Kaya naman ako nagbisisyon noon na doon tumira. Para sa akin ay mas open ang mga kamag-anak namin naroroon. Mas nakakaliwaliw ako at nakakahinya. Yung mga kaanak kasi namin sa Ilocos, bawat ganaw mo, bantay sarado. Para bang may CCTV kahit saan ako. Obo ka na, alam na ng buong baranda yon. Ganon. Bali noong mga panahon na mangyari ito ay tapos na ako sa aking pag-aaral. Hinihintay ko na namang na makuha ang mga records ko bago makapag-apply ng trabaho. Abag dito sir sa ay binilan ako ng aking mga magulang ng motorsiklo na automatic lang. Bilang regalo. Wave lamang po yung patak ng motor na yun. Yung purpose nito ay para makatulong muna ako kina lolo at lola at sa malapit ako sa paghatid siya sa mga nakakabata kong pinsan. Minsan ay utosan ako na mamili. Mukhang kasi lola. May nobya na rin po ako noong mga panahon na ito. Legal kami at siyang nagturo sa akin magmotor. May trabaho naman ito noon kaya hindi din kami madalas magkita. Dahil din sa tatok ako sa pagdaaran mula nung lumipat ako doon. Commute lamang ako palagi nung wala pa akong motor. Hindi ko masasabi na madalain akong tao. Kung gagala man kagaya ng piyesta o mga handaan ng mga kaklase, lagi ako may kasama. At minsan ay kung may kaya ang mag-iimbita, may sasakyan. Subalay na. Tuwing umaga at hapon, hapit sundo ko ang nakababata kong pinsan na nag-aaral sa kolehiyo. 5 bayan mula sa amin ang paaralan na ito. Pero dahil sa hindi kami sa main road dumadaan ay mabilis lamang ang biyahe. Ito yung kalsada na may kalakihan na rin naman. Nadadaanan ng mga inaangkat na mga produkto pero yung mga pampaserong sasakyan maliban sa tricycle ay hindi binadaanan ito. Dito din madalas dumadaan ng mga habal o konorum kung tawagin. You know what? Umiiwas sa mga LTO na humaharang sa pinaka main road. Inaw-araw ng masama ang pakiramdam ko din noon. Maisip na siguro ay sa paiba-ibang panahon ng init at ulan, kaya nagkakadaman ako. Maayos naman yung BP ko, hindi naman ako nilalagnat. Kaya binadaan ko na lamang sa pagkain na marami at nawawala naman ito. Isang partikular na hapon noon, maaban daw 5:00 na umalis na ulit ako para sunduin ang pinsan ko. Nasa kalahaping oras din ang aking babaybayin bago makarating ko. Sa kanabipnaan ng biyahe, ayan na naman. Bigla na lamang uniktimang ulap at nagbabadya ulan. Dahil sa kabisado ko naman ng kalsada, sabi ko, huwag sana muna. Wala akong dalang papote. Dahil kumabot lamang ako sa isang waiting shed bago umulan. Sumapte naman panahon ko na yung waiting shed doon. Nang biglang babsak ang malakas at mabigat na ulan. Dali-dali ko naman binala ang motor papasok sa waiting shed. Tasya naman ito doon. Sa likod ng waiting shed na ito, medyo magubat. Bikit-bikit ang mga kawalan. Yan pipong hindi mo tanaw yung nasa loob. Mga inabot ata ng 15 minuto bago tumira.
So, talagang padilim na naman. Pinapila ko pa ng konti ang ulan noon bago ko susungin. Nang walang ano-ano, pinabawisan na lamang ako bigla sa hindi ko malamang dahilan. Sobrang naging kakaiba ang pakiramdam ko na yan, Sir Seth. Dawal, kanina na ay napakanamig ng hangin. In waiting shed naman ay may bintana sa likuran. Dahil sa hindi nakanakasan ng hangin at ulan, napansin ko na kalmado na lahat ng puno sa paligid. Maliban sa iilang kawayan na yuyuko-yuonan. Halat, yuyuo, na nakaharap sa bubuhan ng waiting shed. Yung parang may kung anong mabigat doon. Kakaiba talaga ang paglundo ng kawayan. Andun na rin ang pakiramdam na akala mo may nakapingin sa'yo. Kaya naman makakita ko ng isang motor na pasalubong sa akin. Pinaandar ko na ang motor ko at sumaktong pagkadaan nila sa waiting shed. Pinatakbo ko na rin yung motor ko na ito. Padiretso sa bayan kung saan nadaaral ang pinsen ko. Hindi ko mabilis na pinatakbo yon kasi madulas ang daan. Tapos hindi naman kanakiyan ng makina ng motor. Habang papalayo ako doon sa may waving shed, digila na lang akong nakarinig na napakalakas na ingay. Paulit-ulit na tunog na kakak. Tapos paghampas ng malakas na hangin, pati na rin ang malakas na pagtunog ng kawayan na nagbabanggaan. Sabi ko, ano yun? Pamilyar naman ako sa aswang pero magkaan na sa ispalan yan, Sir Zep. Mapakaada naman ako. Sa pagkakataon nito ay tuloy-tuloy lamang ako sa biyahe. Ang kapansin-pansin pa na dumagdag talaga sa takot ko ay yung biglang pagkawalaan ng mga sasakyan sa paligid. Wala naman ng ulan at dapat malada ng oras. Dapat na ay marami na ang nakakasalubong at naawas sa bayan. Dalimbi lamang naman ako ang nagapid sundo sa mga eskwelahan na dumadaan sa kalsada niyan. Dumami na lamang din bigla ang mga tao nang paparating ako sa isang bayan. Pero pagdalagpas ko, magsiwalaan na naman. Madilim na. Binagalan ko panalo yung takbo ko para sana ay maabutan ako ng kung sino man. Niwala akong cellphone para magkabalitaan ng pinsan ko. Niwala na masyadong kabayan. Narinig ko na naman ang tunog ng tapak. Kabado na ako nan. Tapos bukod sa padaspas ay may maririnig pa akong maihahaling tulad sa tunog ng pagbagsak ng ulan. Pero wala ulan. Wala pa. Sinubukan kong tumingin sa side view mirror ko. Pero dapat parada, hindi ba? Kumaga kung natatakot ka, yun yung rules na dapat ay hindi ka tumingin doon. Na-curious lamang din ako talaga kung anong meron. Pero laking gulat at pagtataka ko, Sir. Wala akong makita sa likod. May mga street lights na magkakalayuman ay nakakapagbigay pa rin ng mga liwanag sa daan na yun. Pero ang hindi ko maintindihan ay kapag lumalagpas na ako sa street lights na nalulingon na ako sa side mirror. Sobrang itim na yung nakikita ko na para bang may nakaharang sa taas nito. Hindi ko alam kung namamaligno lamang ako no ano-ano pero nagsimula na akong mabiyasal. Agad kong kinaptap yung rosaryo na nakasabit sa handle ng motor. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay meron na akong laitam kasalubong ulit na sasakyan doon. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na pagtingin ko sa rear view mirror, ay naaninag ko na rin ang liwanag na dala ng mga poste. Pero maalipas lamang ang ilang minuto pa,
Pagtalagpas ko na naman sa isang bayan ay bigla na namang umulan. Napamura na ako na. May naalala pa akong isang waiting shed sa bandang unahan pero siguradong mababasa na ako. Sabi ko, bahala na. Binaluon ko na lamang ang lakas ng ulan na yun. At ang kinadanda naman ng waiting shed na ito ay panaw na panaw mo ang susunod na barangay. Nakapagitan lamang ang waiting shed of barangay sa isang tulay. Pagkaraping ko doon, wala na naman kung sinong sumilong kaya dumiretso na ako ng motor ko paloob dito. Habang nagpapapila, medyo nawala ang kabakunan. Nakakakita na ako ng mga bahay na may ilaw. May mga tao sa kabilang tulay na naglalakad. Mga bata. Nakapipig lamang ako doon kaya nagulat ako ng agharap ko sa kabilang kalsada. Merong nakatayong matandang babae. Nakatipig ito sa akin habang nagpapayong ng malaking dahon ng gabi. Ang ulang pagkakaalala ko ay nakatayo lamang siya sa kabila pero lumingap lamang ako sa saglit. At pagbalik ko ng pingin ko sa kanya, nasa tapat ko na ito. Ilang metro sa labas ng waiting shed. Ngunipi ito at pagkapasok sa waiting shed ay saka na ibinaba ang dahon ng gabi at yung bitbit pitong sako. Hindi nga inaalis ang pipig niya sa akin, sir. Dahil sa lipay pinag... Braso na ba sa ana iha? Saan ka ba papunta? Baka kasama sa iyan. Nuwipi na lamang ako pabalik at sinabi ngang susunduin ko ang pinsen ko. Literal na madilim na nun. Lukas sa motor ko para magdamit green headlight. Habang nagpapatila kami doon ay may napapansin ako sa kanya. Pasilip-silip ito sa labas ng waiting shed na pila ba may binabantayan. Akala ko nga ay baka naghihintay lamang din ang sundo pero yung paulit-ulit niyang pagtingala sa taas ang medyo nakaagaw pa na din ang pansin ko. Alam ko naman naghahantay rin siya na tumila ang ulan. Pero hindi mo naman ata kailangang libupin ang palingin mo sa taas. Lalo sa mga kapunuan, di ba? Walang ano-ano ay lumapit ito sa akin at bumuno. Iya, ayos pa nang ba? Gusto mo bang subam muna sa akin? Basang-basa ka na. May anak kaning babae na kasing katawan mo rin. Manirang ka muna ng damit. Diyan na ako nakapira. Siyempre ako, sir. Inisip ko naman taradong tumanggi. Sino ba naman yung oo na lamang bidyar, di ba? Tsaka sa mayandang yan. May pagkakataon talaga na basa tayo sa ulan. Iya. Sumama ka muna sa akin. Diyan lang ako nakapira. Sige na. Sasaglit ka lang sa bahay. Sa pangalawang pagkakataon, tumanggi ako. Kahit na maulan. Tumayo na ang matanda kahit na walang inik. Yung kaninang mawadala niya na kaya niyang buhatin. Timiramdom niya sa akin na parang bigat na bigat siya. Tapos sinada, please na likod na akala mo na sasaktan ng nananakit. Binitawan nito ang mga bitbit at muling lumingon sa akin, sabay sabing, madami ibabayad ko iya kapag hinapid mo ako sa amin. Mabilisan lang. Kahit ibaba mo lamang ako sa parangkahan namin at maibaba ang mga gamit kong mabibigat. Sa pagkakataon na ito, ewan ko ba, siguro magtahalong inis o awa. Kapag sinabi niya namang tarangkahan lang ay umuon na lamang ako. Tatandaan ko na lamang ang mga dadaanan ko sa kalintay dahil kong kumingi ng tulong. At mukha na mo magkakanapit ang bahay doon sa barangay na pinuhurang matandang to. Pagkaraping namin doon, laking gulat ko ng kaya naman pala little bit bikilan sa ako.
Malakas niya akong kinapitan sa braso at hinatakran. Napakalakas ng matanda at hindi na rin ako nakapalag nang tuluyan niya akong hatakin papasok ng bahay niya. Gagawa na sana ako ng eksena nang sabihan ako ng matanda na huwag maingay. Hindi ko daw ba alam na may sumusunod sa akin? Pinaupo niya ako sa kanilang sofa. Pagkatapos ay inabutan ng tuwalya at magpunas sumano ako. Siya si Aling Belen. Galing umano siya sa gubat sa kabilang kalsada at nangangalkal ng kamote at bunga ng gabi noon. Sa kalayuan pa lamang ay napapansin niya na umano ako. At sa swerte ko, Sir Seth, si Aling Belen ay may kakayahang makakita ng mga hindi natural na nilalawan. Pati na ang kanyang anak. Kakaiba ang kakayahan ni Aling Belen. Kapag daw may hindi pangkaraniwang bagay itong nakikita sa gabi, ay tila ba maliwanag ang tingin niya sa paligid. Dahil sa bagal ng takbo ko, nakita niyang may dalawang malapad na paniki umano. Ang nakalutang sa hangin at nakadipa na sinusundan ng pagtakbo ko. Hindi ka panipaniwala pero nung naaalala ko yung mga anino o dilim na nakaharang sa side mirror ko, posible. Ang tanong, bakit nila ako sinusundan? At hindi daw ba ako nagtataka? Parang ang bagal ko umanong makarating sa pupuntahan ko. Nang huminto nga ako sa waiting shed, ay hindi na niya pinuno ang laman ng sako. Napansin niya kasing ang dalawang nilalang na ito ay bigla na lamang lumihis sa gilid ng kalsada at sumampa sa tig-isang puno ng ipil-ipil. Ang plano pa nga lang sana ni Aling Belen ay bantayan lamang ako. Pero nang mapansin niyang bumaba ang mga ito sa puno ay bigla-bigla siyang tumawid. At yun na nga, pinapalitan ako ng damit ni Aling Belen. Itim na damit. Ibalik ko na lamang daw yun kapag nakadaan ulit ako doon. Bukod pa dito, pinasuksukan niya ako ng luya sa may bulsa. Tsaka asin. Nilagyan niya rin ng rosaryo sa leeg ko. Meron din siyang pinakuskos na langis na amoy essential sa bawat parte ng katawan ko na merong pulso. Pati sa singit at kilikili nun. Doon daw kasi sumisingaw ang samyo ng tao. Malamang sa malamang, may samyo silang hinahabol sa akin nun. Wala naman ng ibang samyo ang nakakahalina sa mga aswang, kundi samyo ng isang malapit ng mamatay o may sakit at samyo ng isang buntis. Siyempre, napareak ako. Paano, diba? Paano ako nabuntis? Denial pa kumbaga pero dahil sa takot ay sinunod ko na lamang ito. Tsaka ang gaan ng pakiramdam ko noon, sir. Pero syempre, kabado pa rin ako kung sakaling buntis man ako. Pinasabay ako ni Aling Belen sa kanyang pamangkin. Nagpasalamat ako at sinabihan niya ako na mas maiging sa main road na lamang kami dumaan na daanan ng mga pampasaherong sasakyan kung sakali man. Pero mas matagal kasi kung dadaan kami doon. Nang makarating sa bayan kung saan ang paaralan, ay nagpasalamat ako sa pamangkin ni Aling Belen. Mag-alas 7 na nun. Nakita ko ang pinsan ko na matyagang naghihintay doon sa plaza sa tabi ng school. Humingi naman ako ng tawad. Ayos lamang umano. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Lalaki itong pinsan ko. Pero imbis na dumaan nga kami sa kalsada ng mga pampasahero, bumalik kami doon, Sir Seth. Siya na lamang umano ang magmamaneho nun. 3 beses kaming namatayan ng makina nun. Tapos sobrang dilim na talaga pero ang pinagkaiba lang ay marami-raming dumadaan na mga motor na noon. Sabi ng pinsan ko ay baka lamang may issue sa spark plug pero parang iba yung pakiramdam ko, Sir Seth. Sa 3 beses kasi na namatayan kami ng sasakyan, may nakikita akong isang malaking itim na aso na patawid-tawid sa kalsada.
Hindi siya lumalapit sa amin pero titingin ito. Tatawid. Titingin. Tsaka malayo din ang pagitan ng pinaghihintuan namin kaya napaka-imposibleng makahabol ito. Bayan din ang pagitan, Sir Seth. Ang panghuling namatayan kami na makina. Bago kami umalis ay napansin ko yung aso sa kabilang kalsada. Lungpaangkas na ulit ako sa pinsan ko. Umupo ito doon. Napaka-weirdo ng upo niya. Na para bang hindi upo ng isang aso. At bagamat hindi gaano kamaliwanag at hindi ko naman masasabing malinaw kung nakikita. Para bang nakangiti ito sa akin. Pagka-uwi ay naikwento ko ito sa tita ko. Pinagalitan pa kami kung bakit hindi na lamang kami sa pampasaherong kalsada dumaan. Kaso mas mabilis lang talaga dun sa likod, Sir Seth. Hindi ko na rin nabanggit sa tiyahin ko na baka buntis ako. Umuwi na lamang ako sa bahay pagkatapos nun. Magkatabi lang naman ang bahay namin. Alam mo, Sir Seth, mag-aapunan pa sana ako nun. Sabi ng tita ko ay may ulam daw na babalikan ko na lang sa kanila. Ang nasa isip ko noon ay magbibihis lamang ako tapos magsasaing na. Pero pagkatapos kong magbihis at tumigalang saglit, parang napakabigat na ng katawan ko. Yung hindi ka na makabangon. Hindi ko na nga napatay yung ibang ilaw noon, Sir Seth. Tapos ayun na, bubagsak na ako. Maya-maya pa, nakaramdam na ako na may humahatak sa akin at boses ito ng sumisigaw. Pero noong mga panahon na yun ay naninigas pa rin ako at hindi makagalaw. Pero nararamdaman ko na niyuyugog ako. Una, boses lamang ng babae. Pero alam kong boses ng tiyahin ko yun. Hanggang sa nakarinig na ako ulit ng sigawan ng ibang mga lalaki pagkatapos. Nagdalabugan sa loob ng bahay. Narinig ko na may mga nahulog na kaldero sa kusina. Siguro, mga 3 minuto pa bago ako nakadilat. Nakita ko si tita na nagtatanong kung okay lamang ba ako. Pagbangon ko, yung likod ko mula bewang hanggang puson. Sobrang sakit. Tapos para akong nadudumi na ano. Pilit akong pinaupo ni tita at inaapoy na rin ako ng lagnat. Pinainom ako ng tubig at ng gamot. Ramdam ko din ang init ng katawan ko na kahit na sobrang lamig ng hangin na dumadaan sa bintana naming bukas pero may rehas. Pero parang hindi dumidikit sa balat ko yon. Ayon kay tita, nanonood lamang daw siya ng TV. Yung TV nila. Kaharap noon yung bintana na tanaw yung bahay namin, lalo na yung parting pinto ng kusina. Hindi ko nalak ang kusina noon kasi nga nakatulog ako kaagad. Tinatanaw-tanaw ako ni tita gawa ng inaalam niya kung kukunin ko na yung ulam o yung kaldero. Tapos, meron daw siyang nakitang aso na mahaba yung mga paa. Medyo may pagkamalaki umano yung ulo na weirdo yung paglalakad nun. Nung una ay sumilip ito sa bintana kung saan ako banda. As in sa laki niya, Sir Seth, ay hindi na siya sumampa. Sumilip lang. E di si tita takang-taka nun. Natulala lamang siya doon sa bintana pero nung bigla na lamang itong tumigil sa tapat ng pintuan. At nakita ni titang binuksan niya ang pinto na para bang may sariling pag-iisip. Dito na siya tumayo at pinagkakatok ang mga anak at si tito para sundan siya. Naunang tumakbo si tita. Dala lamang yung pangharang niya sa pintuan. Nang pasukin niya ako, nakita niya ang milalang na ito na nakatayo lamang sa harap ko habang nakatitig. Hindi na ito tayong aso, kundi tayong tao na. Marahil ay hindi siya makalapit gawa ng nahubad ko man ang itim na damit na bigay ni Aling Belen.
Hindi ko naman inalis ang rosaryo sa may daeg ko. Sinubukan itong hambalusin ni tita at tinamaan niya ito. Umatras ito at siya namang hatak ni tita sa akin noon. Yun ang parte na ginigising niya ako. At nang sumigaw si tita na aswang, sumunod na sila tito at ng mga pinsan kong lalaki na may dalang pamalo at itak. At kitang-kita nila tita at ng kanyang pamangkin kung paano ito tumalon sa may espasyo ng kusina na may lagayan ng mga pinggan at kaldero. Nasira niya yung pader na gawa sa manipis na kawayan doon. Naipagulong-gulong umano ito at umikot sa gilid ng bahay nila tita na hinabol naman ng mga kaanak niya. Tapos ay tumalon ito sa kanal at mabilis na gumapang hanggang sa makatalon naman sa kabilang parte ng irigasyon. Hindi na po nagdadawang isip sila na paggamot ako. Sinabihan lamang na dapat ay may kasama ako sa bahay at laging nakaitim. Magpausok ng goma sa gabi kahit yung onti lamang na usok. At higit sa lahat, magpatingin umano ako sa doktor. Tas yung ginawa ko. At ayun nga sir, nakabuo ang paglalandi ko sa nobyo ko. Pinanindigan naman niya ako syempre. Pero hindi agad pumayag ang mga magulang ko na mag-isang tirahan kami. Inaway pa siya ni tatay at sabi kapag hindi kami nagpakasal agad-agad, hindi daw makikita ng nobyo ko yung magiging anak namin. E di ayun, instant kasal. Sa mga panahong wala ang mga magulang ko at ang nooy asawa ko na dahil sa trabaho, doon ako kila tita natutulog. Madalas din naming pausukan ng bahay hanggang sa manganak nga ako ng maayos noon. At alam niyo sir, ang kinuha kong ninang ay ang anak ni Aling Belen. Grabe ang init ni Tina noon. Ayong kina Desa habang nakayakap ito sa kanila. Sige naman ang kahulan ng mga aso habang nakahinto na sa dulo ng bakuran nila Arlene. Sinilip ito ng tiyuhin ni Arlene. At napansing nagkakalasan nga ang mga puno. Mabilis lamang yon. Tapos nawala. Bigla na lamang ding huminto ang ingay ng mga taaso. Pinakalma nila si Tina at dahil sa takot na itong manatili sa kwartong yon, ay nilabas na lamang nila at pinakain muna ng mga luto kahit hindi pa nagsisimula ang handaan. Pinanong pa ni Desa si Tina kung baka hindi pa ito nananaginip lang. Nagdadalawang isip naman ng dalaga pero syempre, paano mo maipapaliwanag ang tunugan ng mga aso, di ba? Unless may pusa nga o ibon na hinahabol ang mga ito. Hindi naman nila iniwan si Tina na kumakain sa kusina. Gutom na gutom ang dalaga at pinapak umano ang bahaw na kanin. Lechon na lamang ang hinihintay maluto at ilalatag sa kainan bago magsimula ang kasiyahan. Maya-maya pa, lanumbalik na ang kulay ni Tina na parang okay na siya. Dito ay nagsilatingan na rin ang ibang mga bisita na kababata nila, pati yung iba pang mga kapitbahay. Inimbitahan na lamang din. Malinaw ko lamang na yung kababatang tinutukoy ko ay yung mga kababata ng mga magulang ni Arlene. Sa madaling salita kahit papano, medyo dumami ang tao na hindi planado. Marami naman kasing handa. Laging masaya naman. Subali ayon, pakilalahan na. Lahatak na rin nila si Tina na magpakilala noon. Mano dito, mano doon. Si Arlene yung ipinakilala syempre kasi kaanak ito at hindi naman din mawawala ang pagpapakilala sa dalawang kaibigan. Matapos ang ilang pang minuto, nadeklara ng luto ang lechon. Lahat ay tulong-tulong noon sa pag-aayos at paglalatad sa mesa. May nagbuhat at naglipat ng lechon. May nag-ayos ng ibang potahe. Nagkanta na ng happy birthday at pagkatapos nga noon ay nagkasayahan na. Sa puntong yon, ang napapansin umano nila ay
kung bakit napakaingay ng aso nila. Kahol ng kahol at hindi mapakali sa bisita. Sa pagkakaalam nila, maamo naman dapat ang mga ito. Kumbaga kakahol pero hindi yung tipong tatagal yung kahol. Kapag naman naaamoy nito na wala namang masamang hangarin ng nagpunta o bisita, tatahimik naman ang mga yon. O wala pa talagang bisitang may hindi magandang hangarin nung gabing yon. Kumuha lamang sila ng pagkain. Tapos habang nasa pila, bigla na lamang nawala si Tina. Akala nilang dalawa ay nagbanyo o kung ano kaya hinayaan na lamang nila ito. Matapos kumuha ng pagkain ay naghanap sila ng pwesto na pangtatluan. Kumain na sila habang hinihintay si Tina. Pero 10 minuto na ang nakalipas ay walang Tina na dumating. Maya-maya pa, nagrereklamo na yung nanay ni Arlene dahil pagkapasok nito sa kusina, kung nasaan ang mga kaldero na merong handa. Magsasalin pa sana ito ng pagkain pero meron daw amoy mabaho na hindi niya maintindihan. Nag-aalulungan na rin ang mga aso na noon ay nakatali na. Dahil saktong hinahanap ng magkaibigan si Tina ay sumilip na rin sila sa may kusina. Yung nanay ni Arlene at ang kapatid nito, kasama na sila Arlene at Dessa, pumasok sa kusina noon. Tama nga. Katulad ng pagpapaliwanag sa ibang mga kwento nyo, ay may kakaibang amoy na sa kusina na parang nanatili sa hangin na hindi masingaw-singaw palabas. Parang kinulubang amoy nito. Ang nakapagtataka pa doon ay bukas ang pintuan. Sinubukan nilang hanapin at tingnan ng mga kaldero kung meron bang nasirang luto kaagad-agad. Pero wala naman. Maayos ang amoy lang lahat ng ulam nun. Walang sira. Kaya naman sa mga sahig o mga ilalim ng tukador sila sumilip. Wala talagang makita maski anong patay na hayop. Yun nga lang talaga. Merong napansin si Dessa. Isa itong platong may laman ng kanin. Parang iniwan lamang doon. Lahat naman may plato na. Lahat may kinakain. Bagong plato ito na pagmamay-ari ng kung sino man ang pumasok sa kusina at kumuha ng kanin tapos hindi na tinapos ang pagkuha nun. Kung sino man ang nagmamay-ari ng plato na ito at iniwan na lamang ito. Malamang sa malamang ay lumabas sa may pinto ng kusina at wala namang ibang nawawala noong oras na yon, kundi si Tina. Dito ay hinanap na nila si Tina. Sa loob, sa kwarto, sa labas ng bahay. Wala. Mabuti na lamang talaga, Sir Sat, at napansin ng tita ni Arlene ang mga asong nagwawala at nakatitig sa likurang bahagi ng bahay nila. Kaya naman pinaiwan si Arlene at Dessa nun. Habang itong tiyuhin niya at 2 pa nilang kapitbahay na lalaki ay pumasok doon sa loob ng kakahuyan. Ayaw namang payagan ng nanay ni Arlene ang kanyang ama na sumunod doon. Dahil sa alam mo na kapag kaarawan, di ba? May mga pamahiin na may mangyayaring hindi maganda sa merong kaarawan. Kaya doon na lamang ito nanatili sa bahay. Maya-maya pa, nagsimula na silang makarinig ng sigawan mula sa loob ng gubat. Sigaw ng mga kalalakihan at hiyaw ng isang babaeng akala mo galit na galit. Nagsitayuan lalo ang mga aso nilang nakatali at nagwawala. Tumakbo na rin ang ibang kalalakihan patawid doon sa may bakod para tingnan kung ano nga ba ang nangyayari sa kaloob-looban ng mapunong parte na yon. Pinapasok naman sila Arlene at Dessa sa loob, pati na ang mga kababaihan. Meron na rin sa ibang mga kabayan ang nakikisilip nun. Sige pang sigawan, na siya pang dahilan para humingi palalo ng tulong ang mga naroroon.
Halos lahat na ata ng taga-barangay ay tumakbo doon. Ang kaarawan na yon ay napuno ng katatakutan. At makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na ang mga ito. Kasama si Tina. Dosenang mga lalaki ang sumugod doon. At itong tiyuhin ni Arlene ang bitbit ang dalaga. Akay-akay pabalik sa may bakuran. May mga putik sa katawan at galos yung ibang mga kalalakihan pero ayos naman sila. Kahit yung bakod nila sa likuran ay nasira na rin nun. May malay naman si Tina pero namumutla talaga ito, Sir Seth. Masama ang pakiramdam. At kung kailan nakaapak ito sa loob ng bahay ay saka ito nagsususuka. Pinagpahinga muna nila ito at hindi na muna pinagkwento pa. Pero ayon sa tiyuhin ni Arlene, ganito umano ang nangyari noon. Dahil nga sa lansa ng amoy ng kusina, iba na ang kutob ng tiyuhin niya. Habang nag-aasikaso nga daw sila kanina at parami na ng parami ang mga pumupunta, ay merong napapansin ng tiyuhin ni Arlene. Na bukod sa mga kakilala talaga nila, may dalawang mukhang hindi niya kilala. Dalawang may kaidarang babae na tila ba may spalo sa mga ito. Alam mo yung laging sumisingit-singit lamang o nagkukubli kung saan maraming umpukan. Kaya hindi masyadong napapansin. Nawawala-wala ang mga ito sa paningin niya kaya naman hindi niya magawang tanungin o lapitan man lamang. Nang mawala nga si Tina, ay kinutuban na ito. Kaya naman nang mapansin ang alulungan ng mga aso at maintindihan ang mga galaw nito. Hindi na nagdalawang isip ang sundan niya sa kabilang bakod ang tinitingnan ng mga asong yon. At ay na nga, Sir Seth. Sa pagtakbo nila ay naabutan nila si Tina na kinakaladkad ng dalawang babae. Kamanghamanghang sobrang ingat na ingat sila sa pagkaladkad dito na parabang may iniingatan sila kay Tina. Kaya naman naabutan nila ito ng walang kahirap-hirap. Yun nga lang talaga. Nang simulan nilang sawayin ang mga yon at tanungin kung ano ang kailangan nila sa dalaga at bisita nila yon, bigla na lamang dumikit ang isa sa pisngi ni Tina. May inihip doon at binitawan ito. Dito ay parang nanghina ang dalaga at bigla na lamang bumagsak sa may damuhan. Wala umanong kalaban-laban ng tiyuhin ni Arlene kasama na ng dalawang kalalakihang sumunod sa kanya. Nang dumugin sila ng dalawang babae na ito. Sobrang lakas umano nila na paikot-ikot lamang silang kinakaladkad sa may gitna ng kapunuan. Kaya naman noong magkaroon ng pagkakataon na masipa ng isa ang kumakaladkad sa kanya, tumayo ito at nagsisisigaw na. Ayon pa sa tiyuhin ni Arlene, sobrang dulas ng kanilang pangangatawan na kasing dulas kapag nahawakan mo yung kawayan sa Palo Cebo. Pero ang nakakamangha ay malakas kumapit ang mga ito pero kapag sila ang kinakapitan ay sobrang nilang dulas na hindi mo talaga mapaliwanag ng maayos. Dito na nagsidatingan ng iba pang mga kalalakihan. At nang mapansin ito ng dalawang babaeng kinakaharap nila, ay gusto nilang hatakin pang muli si Tina na noon ay nanghihina sa may damuhan. Nang makalapit na nga ang ibang mga lalaki para tumulong, nagsitakbuhan ng mga babaeng ito. Hinabol pa ito ng iba pang mga kalalakihang naroroon pero noong paloob na sila ng gubat, bigla na lamang umanong may sumalubong sa dalawang babae. 5 malalaking aso na hinarangan ng mga humahabol dito. Sa pagkakataon na ito, napahinto sila at hindi na nangas na humabol pa dahil pakiramdam ng mga kalalakihan ay
mas marami pa silang kakaharapin sa may bandang unahan. Lalo na't nasa bandang kalagitnaan na rin sila ng mga kakahuyang ito. Kaya naman umatras na sila at binalikan ng tiyuhin ni Arlene at si Tina. At nakabalik na nga sila noon. Nang maging maayos naman na ang pakiramdam ni Tina, siya naman ang nagkwento. Ayon sa kanya, noong iniwan uman siya sa kusina para kumain ay merong lumapit sa kanya na isang babae. Galing ito sa may pintuan sa likod ng bahay. Napatingin si Tina at siya naman ding ngiti ng babae kaya ang inakala ni Tina na ang babaeng ito ay kasama doon sa mga bisita o serbidora. Ang sabi nito, kung masama pa daw ba ang pakiramdam ng dalaga. Sumagot naman si Tina at maya-maya pa nga ay tumayo na rin ito. Dahil nga tinawag na ito para makilala ng iba pang mga kamag-anak na. At syempre, makiselebrate na rin. Noong pila nga nang kukuha niya ng pagkain, sa gitna ng mga taong kumukuha ay nagulat itong si Tina nang biglang may humatak sa kanya. At pagtingin niya ay isa pang babae yon. Sabi nito ay doon na ito kumuha si Tina ng pagkain sa kusina. At tatawagin niya umano sila Dessa at Arlene para sumunod. Tumango naman si Tina. Habang kumukuha ng kanin ay siya namang pasok ng isa pang babaeng kanina ay kausap niya. Galing ito sa likod na bahagi ng pinto sa may kusina din. Humingi ito ng konting tulong kay Tina para alalayan umano siyang magbuhat ng kaldero na nasa labas ng kusinang yon. Hindi na maalala ni Tina ang mukha ng dalawang babae pero ayon sa kanya, pagkalabas niya ng pintuan, nakaramdam lamang siya na merong kung anong malagkit na humawi mula sa leeg niya. Pataas sa tenga, hanggang sa anik nito sa bandang buhok. At doon, narinig niya ang boses na sundan siya. At sa pagkakataon na yon, alam ni Tina ang nangyayari sa paligid pero hindi niya maigalaw ang katawan base sa kanyang kagustuhan. Hanggang sa dinala siya sa likod bahay. At ito pa ang nakakamanga. Walang kahirap-hirap na tumawid ang dalawang babae sa bakod at para lamang umano siyang unan na pinagpasapasahan ng dalawang ito. Pinilit ni Tina na paggalawin ang katawan na siyang dahilan kung bakit bumagal siya ng kwante. Bumabalik umano ang ulirat niya sa tuwing naririnig niya ang matinis na kahol ng mga aso nila Arlene. At nang mapansin nga ito ng dalawang babaeng yon, hinatak na lamang siya sa dalawang kamay para sumunod. Sumunod ka lang sa amin, iha ha. Kailangan ka namin gayong gabi. Gutom na kami. Hinding-hindi makakalimutan ni Tina ang mga katagang yon. Kahit hindi siya makasagot, ramdam niya ang takot na gumagapang sa buo niyang katawan. Hanggang sa marinig na nga niya ang boses ng mga lalaking hinahabol sila. At kahit hindi niya malingon ng mga ito ay naramdaman niya ang pagmamadali ng dalawang babae. Kahit papano. At ang muli niyang maramdaman ang tila malapot na gumapang sa leeg at tenga niya, ay doon na siya muling nawalan ng malay. Ang nakakatuwa umano, kahit na ganun ang nangyari ay tuloy pa rin ang naging handaan. Kumain pa rin na dinuman. Nilipat na lamang si Tina sa may kwarto na isa pa na nasa harap ng bahay. Doon na lamang nagsama-sama ang magkakaibigan. Nang malapit nang matapos ang handaan at tanging mga nag-iinuman na lamang halos ang natira doon. Dito na inutusan ng nanay ni Arlene ang anak na pagbihisin si Tina. At ang hinubaran nito, hihiramin umano nila. Lumalim na ang gabi. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nagsiuwian ng lahat.
Yun ang akala ni Arlene. Hindi na kasi sila pinalabas ng gabing yon. Nakikimatsyag na lamang din sila at kung kakain ay sa loob na lamang. Lahat sila ay pinaglagyan ng luya sa bulsa at merong asin sa bintana, pinto, at maging sa corner table sa kwarto kung sakaling kakailanganin nila yon. Nag-usap-usap na lamang ang tatlo nun. Nagbabasa ng mga pocketbooks at nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Sa mga magtatanong kung bakit walang tinawagang manggagamot ay yun ay dahil walang manggagamot sa barangay nila. At wala din namang mautusang kumuha pa ng oras na yon. Hanggang sa magdesisyon na ang tatlong matulog na magkakatabi. Si Tina ang nasa gitna. Madaling araw nang bumangon silang lahat sa kalabugan. Bigla namang bukas ng kwarto nila at dumungaw sa kanila ang lola at nanay ni Arlene. Parang may nag-aaway sa labas pero diretso nang pumasok ang lolo niya para isara ang bintana nun. Nilagyan ito ng konting espasyo para makasilip at doon lamang nagmamatsyag ang matanda. Take note, Sir Seta. Ang bintanang ito ay nasa harapan ng bahay. Maya-maya pa ay merong kalabugan sa may likuran banda ng bahay na siyang kasabayan ng makapanindig balahibong alulong na nanggagaling sa mga aso. Hindi lamang sa aso na nasa loob ng bakuran nila Arlene, kundi sa mga aso sa buong barangay. May sumisigaw na lalaki nun. Hatakin nyo, huwag niyong pakawalan. Hampasin nyo, pilayan nyo. Kasabay ng komosyon na yun ay ang biglang pagmumura ng lalaking nasa loob ng bahay. Pasigaw itong nagsabing, dumulas, dapaan nyo, huwag ninyong hayaang makalis. Saka ito nagkukumahog na lumabas padaan sa kusina. Lumanatagub ang tunog sa labas na parang may pinapalong isang baboy pero ang naririnig nila ay ang iyak at pagmamakaawa ng isang lalaking paulit-ulit na sinasabing, tama na, hindi na ako uulit. Hindi na ako magpapakipa sa inyo. Makatapos pa ng ilang beses na pag-aray ay may nagsalita ulit na, bitawan na, huwag kinuyan, pauwiin. At ipaalam sa pamilya nito na hindi sila basta-basta sumusuow, lalo na kung bisita sa barangay nila. Masyado umanong tirwisyo ang malaita. Pamnaulit pa umano ito ay ipapasulog na ang buong barangay kung saan nakatira ang lalaking yon. Walau ano-ano ay siya namang paglabas ng lolo ni Arlene sa kwarto. At makalipas ang ilang minuto ay isang putok na nanggagaling sa airgam ng maganda. Ang narinig nila. Ano nga ba ang nangyari, Sir Seth? Dariko, noong hiniram nila ang hinubaran ni Pina, ayon sa tiyuhin ni Arlene, nararamdaman pa rin umano nila merong umaaligid. Kasama nito ang tatay ni Arlene at ang dalawa pa nilang pare. Yung isa ay nagmamatsyad at uniihi kuno sa gilid pero sumisilip ito sa bandang likuran ng bahay na yon. Ginagawa niya ito sa tingin na diririak ang mga nangataling aso. Napapansin niya lang may anino pa rin na nakamasid sa hindi kalayuan. Kaya naman inutusan nito ang nanay ni Arlene na hininam hinubarang damit ni Tina. At nang yumalin na ang gabi, imbis na umuwi ang dalawang kababata na nagiinuman ay nagmatsyag sila. Patay ang ilaw na may pumwesto sa kusina at sa kabilang gilid ng bahay. Samantalang ang ama at tiyuhin ni Arlene ay nasa loob ng likod na kwarto kung saan unang nakapwesto ang mga dalaga. Iniwan din nila doon sa higa ay ng kasuotan ni Pina. At sinamahan pa nila ito ng pirang karne ng hilaw na baka. Noong una,
Naririnig lamang nilang pabalik-balik na mga yabab sa likod. Pila pinapensya ang along ng aso kung nakatali ba ang mga ito o hindi. Pero matapos ang isang oras na paghahantay, sa may bintana nun, bigla na lamang berong pumasok na kamay. Kamay na mabalahibong naninintaba. Na merong mga matatalim na ipim o patay na kuona para umano itong kamay ng matanda. Nang pilit itong inaabot ang amoy ni Tina at nakapasok ang buong braso nito, ay walal pagdadalawang isip na kinapipan ito ng kiyuhin ni Arlene. Sabay hampas naman ng ama ni Ka. Bito na nagsigawan at sabay ng kahulan ng asway, lumabas naman ang dalawang lalaking kasama nila sa pinagtataguan para paghahampasin ng kahoy ang kung sino mang nilalam na nasa labas. Ang kapay naman ni Arlene ay ginising ang iba pang nasa bahay para makimatsyag nun. Hidampas nila ito ng hidampas. Pero dahil sa dulas at mali kalakasan ay nakadulas ito sa pagkakahawak ng kiyuhin ni Arlene. Dahilan para mailabas niya ang kamay niya pero sakti namang niyakap at tinadtunuan ng dalawa pang kasama nila ang nilalang sa labas nun. Sabay na bing lumabas ang tatay at kiyuhin ni Arlene. At paulit-ulit pinamkinastigo o pinagpapalo ang lalaki na doong una ay tinipiis lamang ang sakit. Pero makalipas ang ilang minuto ay nagmamakaawa na rin nito. At aray na aray. Hindi buo ang pagiging aswang nito. Dahil sa kamay, leeg at nguso lamang niya ang kakaiba. Pero sa pananamit nito na hindi man lamang nagbihis, malakas ang kutob ng tatay ni Arlene na ito ang driver na naghatid sa magkakaibigan. Umamin niya ito na taga-kabilang barangay siya. Inulit-ulit pa nito na apo siya ng dating kabarkada ng lolo ni Arlene at naroroon lamang siya para silipin si Tina. At ang dahilan, mabango si Tina. Nagdadalang tao ito. Buntis ito sa madaling salita. Dahil na rin sa hindi naman talaga pumamatay ang kamag-anakan nila Arlene, hinayaan nila itong makalayo at pagkatapos ay paika-ika itong takot na umatras. Paakyat sa nasira ng bakod. Nangako itong hindi na daw siya babalik. Ibinato pa nito ang barya na siyang binayad ng mga dalaga nun. Doon na nga naghabol ang lolo ni Arlene at nang makita ang lalaking ito. Tinulit pa ng lalaki na ito na apo nga siya ng kaibigan ng lolo pero lalong nagalit ang matanda. At sinabing ibang-iba ang lolo nila sa kanya. Dahil tao itong lolong kaibigan niya. Itong aswang ay ang lola nilang hiniwalayan ng lolo ng lalaki dahil hayop nga ito sa laman. Nag-warning shot ito sa may taas. Naging tahimik na ang buong magdamag nun. Tanghali na rin nagising kinabukasan ng magkakaibigan. At kay Tina naman, hindi daw siya sigurado kung buntis talaga siya pero aminado siyang may nobyo siya na katrabaho din pero dahil sa nangyari ay napaisip-isip na ito dahil na madalas na rin na sumama ang pakiramdam niya. At kaya din siya sumama ay para mag-unwind dahil lagi nga siyang nahihilo sa trabaho. Hindi nga nagtagal, nakumpirmang buntis ito. Pagkatapos ng tanghalian ay hinatid sila. Convoy. 3 tricycle ang magkakasama. Hanggang sa sakayan ng bus ay pinaalalahanang mag-ingat. Sinama na lamang din nila si Arlene para 3 sila at mapapagitnaan si Tina. Maayos naman silang nakabalik sa bayan. Ang naging huling balita ni Desa doon sa lugar. Patuloy pa rin ang paninirahan ng mga ito doon pero sa ngayon, alam namin halos nagsilikas na mga malaing ginawa ng mga nilalang sa lugar na yon. Nakumpirma din ng kamag-anak ni Arlene na ang lalaking driver na naghatid sa kanila ang sumugod ng gabi.
dahil sa paika-ika ito at may mga sinyalis pa ng pasa. Na-corner nila ito at kinisyon. Umamin ito na bukod sa kanya, ay meron ding mga kamag-anak niya ang nakaamoy kay Pina. Nang minsang mapadaan lamang sila sa baryo na may piyesta. Kung napainggan niyo po yun sa kwentong Aswal Part 4, ay ibinahagi ko dun na lapan pa siya ng pamilya ni Lolo Dado na umalis na klisanin ng lugar kung saan siya pinangalala at nagtapamilya. Dahil na rin, so meron siyang napatay na isawa-sawa. Sa panahong ito, nasa probinsya ng North Cotabato nakatira ang mga kapatid ni Lola Dado at lola ko na nanay ni Papa. Taning si Lolo Dado at lola Nanaw ang naiwang namimirahan dito sa isla ng Panay. Kaya napagpasya nilang mag-anak na doon na rin manirahan sa North Cotabato. Pagdating nila Lolo Dado doon, ay maayos naman silang sinalubong ng mga kapatid. Pero nagpaka sila dahil nga sa bigla ng pagpunta nito doon. Matapos makapagpahinga, ay ikinuwento agad nito ang lahat ng nangyari at napagdaanan nila, lalo na yung karanasan nila sa aswang na nakakainino. Naiintindihan naman siya ng mga kapatid niya at nagpasalamat na rin dahil sa walang masamang nangyari sa kanila. Doon na nagsiuna ng bagong buhay sina Lolo Dado. Nakabiyo sila ng lupa para mataniman ng mais, palay at iba pang produkto na pwedeng pagkakakitaan. Noong time na yun ay madali lang nakahanap ng lupa sila Lolo dun sa North Cotabato. Giyera noon, magulo ang lugar at maraming lupa ang binibenta. Kung may pagkapakinigdaya na at the North Cotabato, marami mali alam nila ang tungkol sa nangyaring giyera na ito. So ito na, taong 2004, nasa elementarya ako noon. Uso dito sa amin ang pinatawag na tintakasi. Yung kapag wala kang budget sa trabaho, dun sa bukid, ay magpapapulo ka. Tapos, tutulong ka din dun sa bukid na tumulong sa'yo. Nauso po yan dito dahil halos lahat ng tao sa barangay namin ay kamag-anak din namin. Pumuntalon si Lolo Dado sa amin para magpatanim ng mais o sa Ilonggo, magpapanggas. Since Sabado at Linggo lang kami walang pasok, ay madalas ito yung araw na gagawin namin yun. Mga Biyernes pa lang ng gabi, pupunta na kami ng bukid sa kung sino man ang mapapatrabaho. Gustong-gusto din namin yung ganung oras ng punta kasi manunulo kami ng panaka o American frog kung tawagin. Inuulam namin ito. Yung iba, binabaon pa sa school. Siguro mapapaisip ka rin na buod sa panakang mupit ay kung kinakain ba itong American frog. Ang sagot po ay opo. Nakakain po ito basta na sa tamang proseso ang pagkain para hindi malason. Nung hapon bing iyon ng Biyernes, ay dun na kami kina Lolo Dado sa bukid. Dun kami makikipulog para kinabukasan, maaga kaming makapagsimula ng gawain. Kasama ko lang yung pinsan ko. Bale, 5:00 ng hapon, landon na kami. Pagdating namin ay inayos na muna namin ang pwestuhan ng mga manok. Dahil nga, ito ang magyudin ulam kinabukasan ng mga magtatrabaho. 8:00, nagsimula na kaming manudo para sa punan namin. Kasama namin si Tio Badong, anak ni Lolo Dado. Sabi pa ni Lolo Dado noon ay wag daw kami magtatadar kasi ang huhulihin namin mga panaka ay yun na ulam para sa hapunan. Tumiretso na kami doon sa kahon kung saan may bago araraw bupid. Maputik at patubid na kasigon. Marami kaming mahuhuli sa parte na yun. Siguro sa sobrang injury namin nun,
At marami din na nakuha namin na mga palaka. Nakalimutan namin ng bili ni Lolo Dado. Tumadal kami nun. At nung huli, saka lang namin na-realize na talaliman na pala ng gabi. Saka lamang kami huminto nang maalala ni Pio Balo yung bili ni Lolo Dado. Agad naman kaming nadayos. Kinuha ang mga palakang nahuli namin para hugasan ito sa sapa. Habang nandun kami at nililinis ang mga huli, ay meron kaming narinig na isang huni. Pamilyar ang huni na ito. Isa ito sa pinakakinatatakutang nilalang tuwing gabi. Isang uri ng aswang. Kung tawagin ay wakwak. Siguro nga sanay na kami doon at lahi na ata namin ang matatapang. Sinabihan ko ng si Tio Balong ng pabiro. Kol, yauyab mo. Daw gusto magkaon sang baki. Taga-ibala. Sa Tagalog, Chong, yung kasintahan mo, parang gustong kumain ng palaka. Bigyan mo nga. Sumagot naman si Tito. Hulat lang kay wala pa natapos itlimpyo. Sunod bala samon karon sa balay kay para tagaan takaw. Ang ibig niya sabihin ay hintay lang. Hindi pa tapos linisin. Sumunod ka sa amin mamaya sa bahay para mabigyan kita. Dun na kami nagtawanan lahat. Natagalan pa kami sa paglilinis doon. Dahil kailangang ayusin at may kailangang kunin sa mga parte ng American frog para hindi ito makalason kapag kinain na. Kahit tapos na kami ng paglilinis noon, ay hindi talaga nawala ang huni na naririnig namin. Kahit na nakarating na kaming lahat-lahat sa bahay. Yung tipong sumusunod talaga ito sa amin. Pagdating namin sa bahay nila Lolo Dado, pinagalitan kami nito. Bakit daw ang tagal naming umuwi? Alam naman namin na hindi pa sila naghahapunan, kakahintay sa amin. Tapos, nagsama pa daw kami ng wakwak. Kahit na nagluto na kami nun, dinig na dinig pa rin namin yung huni ng nilalang na iyon. Tapos, habang lumalalim yung gabi, ramdam mo na mas nagiging agresibo pa ito. Sa galit ni Lolo Dado nun, ay sinigawan niya ito. Yawa ka! Naog bala diri para mabuol mo ya gusto mo. Ipagalaw tako sa mga butakal dire para mabalaan mo. Na ang ibig sabihin ay, demonyo, bumaba ka nga dito para makuha mo ang gusto mo. Ipapaghahasa kita sa mga barako dito para malaman mo. Pagkatapos ng sinabi ni Lolo Dado, ay nagtawanan pa kami. At sinabihan ko yung pinsan kong si Arnel na siya na yung unang gagahasa sa wakwak. At dahil doon ay mas lumakas palalo yung tawanan namin. Dahil sa ginawa namin, ay parang lalong nanggagalaiti itong wakwak. Lumakas yung pagaspas nito. Tapos yung mga puno sa paligid namin. Akala mo may paparating na bagyo sa lakas ng hangin. Nabulabog din ang mga manok noon na nakadapo sa sanga ng kahoy. Nagputakan ang mga ito. Maging inahin o tandang, nagsasagutan ng ingay. Dito na nakaramdam ng pagkaistorbo itong si Lolo Dado. At siguro, dala na din ng malalim na yung gabi, hindi pa kami naghahapunan, ay tumayo ito. Kinuha ang kris at nagsisisigaw sa labas. Hinamon ito ang nilalang. Naog bala dire, kay putlon ko yung ulo mo. Bumaba ka dito at puputulin ko yung ulo mo. Pagkatapos nun ay winasiwas ni Lolo ang kris. At dinig namin yung hiyaw ng isang hindi namin maipaliwalag na hayop na parang nasasaktan o natatamaan sa ginawa ni Lolo.
Pagkatapos nun ay bigla na lamang humina ang hangin at ang pagaspas ay unti-unting nawala. Sa mga hindi nakakaalam, ang kris ay isang uri ng patalim na paalon-alon ang hugis. Madalas ito makikipa dito sa Mindanao. Pagkatapos nga nun ay pumasok na si Lolo at ladsiga sa may lutuan. Malakas yung apoy nun. Tapos, pinapat ni Lola yung kris sa apoy. Habang kami naman, nakapingin lang sa kanya. Habang ginagawa ito ni Lolo Dado, ay tinanong siya ni Pito Bano kung pinamaan niya ba yung aklak. Tumango lamang ito si Lolo, pero nanapiling tahimik. Hindi na kami nabasisa o nagtanong nun, kasi kilala na namin ito. Kapag galit ito'y dapat hayaan na lang. Kapag nangulit to kami, ay basa kami ang pagbalinan niya ng galit. Mga siguro maghahating gabi na nun nang matulog kami. Pagdating ng madaling araw, ay ginising na kami ni Lolo para magkape. Naganda na rin kami ng almusal. Pinaalalahanan niya rin kami na tapayin na yung manok na tinuro niya kahapon. Itong si Lolo Dado, bito ako natuto sa kanya pagdating sa gawaing bukid. Gumising ng maaga, na mas maaga pa sa pilawak ng manok. Ganun kasipag itong lolo namin. Nung kinaumagahan nga nun ay dumating na yung iba naming kamag-anak. Kasama yung kalabaw namin. Kasi sisimulan na yung araro at pagtapanin ng mais. Nabanggit din ni Lolo Dado yung nangyari ngong gabi sa mga kasama namin na mga matatanda. At parang normal lang yung ganitong topics sa kanila. Bali natapos naman namin ng tulong-tulong yung gawain na yun. Umuwi kami ng hapon at sumunod na araw ay naghanda para sa pagpaning ng mais. Halos 2 buwan pagkatapos noon, saktong bakasyon naman. At dahil walang klase, ay namalagi kami ni Mama at Papa sa bukid. Pumupunta lang kami ng baryo kapag magsisimba at bibili ng kailangan. Naalala ko Sabado nun. Lumuwas kami ng baryo. Nabalitaan namin na merong nangyari kay Lolo Dado. Hindi raw ito makabawon na mabuti, ayon sa tito ko. Marami rin itong subak. At ayon sa kanila, ay nakipaggulo daw ito sa aswang. Pagkatapos namin pumunta ng sambahan ay dumiretso kami sa isa pa nitong bahay kung saan siya andon. Pagdating namin doon ay nabutan namin si Lolo na nakaupo habang nagkakape. Marami itong daong gamot sa katawan. Pinanong ito ni Papa o ano ba ang nangyari sa kanya at kung bakit napakarami niyang daon sa katawan. Sumabot naman ito si Lolo at doon nga nakumpirma na nakipagbulo siya sa isang nilalang. Ang ginawa pa na kasing ito ay dinala niya yung anabaw dun sa baryo kasi baka may magnakaw nito sa bukid. Noong panahon kasi na yon, nandun silang lahat na malagi muna sa isang bahay nila sa baryo. Gumising umano siya ng 2:00 ng madaling araw para magpakain sa amin ng panabaw niya. Nakasakay siya umano dito sa kalabaw na ito, papunta sa bukid, para dun ito pakainin banda sa tatay ni Papa. Noong nasa manggahan na sila banda, ay merong humawak ng paya. Tapos, himila siya nito pababa, daw sinasakyan ng kanabaw. Laking gulat daw ni Lolo noon. Hindi nga in-expect na mangyayari yon. Pailing-iling pa ito, bago kinuloy yung kwento. Nung nahulog na umano siya sa kalabaw ay agad siyang binumog ng nilalang na humaak sa kanya. Akala nga na nung una, tao lamang. Pero pagtingin niya dito, kitang-kita niya hindi ito isang ordinaryong tao o hayop. Doon man niya binunot yung itak niya. Sinubukan niya daw itong tagayin
Pero ni Galos, hindi ito pinatablan. Al pakiramdam ni Lolo Dado nun ay parang nagpatagalan daw siya ng puno daw sabing. Akala nga nila yung mamamatay na siya. Kasi hindi daw tanada siya makadalaw nun. Tapos ito pa, yung mahabang buhok ng Mirala, nakagapos sa kamay at katawan niya. Napasigaw na umano ng tulong si Lolo. Noon yung butas ng tenga at ilong niya, dahan-dahang pinapasukan ng buhok na nilalang mayor. Buti na lamang at marinig ng papay ni Papa o ni Lolo yung sinong niya. At laabutan nga nito si Nono Dado na landun sa manggaan. Pinagar umano ito ni Lolo sa likod. Sa kalalamang binitawan ng nilalang na ito, si Lolo Dado. Nagtatakbo umano ito, panayo sa kanila. Pagdatapos kwento yun ni Lolo Dado, ay pinakipa nga sa amin yung mga sugat niya. Grabe yung mga kamot na natamo ni Lolo Dado noon. Lalanim. Akala mo hindi kuko ang may gawa. Doon na naisip ni Lolo Dado na baka nasundan siya ng pamilya nung napatay na yung aswa doon sa isla ng Panay. Para kasing iisaw uri ng sila nung nakasagupay ng iyon. Kaya mga kagiliw, pakinggan niyo yung kwento Aswal 4. Lalo na yung kwento bawa. Magmula na may mainap na si Lolo Dado sa kilos niya. Hiniintay nga lalagi ang lumiwanag bago umalis papunta sa bukid. Dito ko din nalaman, certain mo na kapag nakikipagbuno ka pala sa isang aswang, ay hindi ka maririnig kapag humining ka ng tulong. Lalo na kung amhihinan mo ng tulong ay nasa malapit lang. Ang makakarinig do sa'yo ay ang mas malayo pa. Kung may cellphone lang ako noon na merong camera, ay sana naunan ko ang mga sugat na yon, mi Lolo, at mapakipa ito sa inyo. Bilaw patuloy na kahit ako ay saksi sa mga nangyaring ito. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.